para sa PhilHealth, dahil hindi nyo yan pera. Pera namin yan na nag-contribute. Pera yan ng OFW at migrante ng buong mundo na nagbabayad ng PhilHealth. Hindi para sa inyo, nagamitin nyo yan kung ano-anong akap-akap, AX, tupad-tupad na i-reroute nyo yung budget na yan. So sana maawa kayo sa Pilipinas. Naghihirap na tayo. Nahirapan na nga ang lahat ng mga Pilipino na bumili ng bigas dahil sa promise na 20 pesos na bigas. Diyan pa tayo magresiko sa PhilHealth, na alam naman natin ang education at ang PhilHealth ang pinaka-importanting bagay na dapat budgetan ng ating bayan, ng ating gobyerno. Ang Pilipino ngayon hindi na namamatay dahil sa kanilang sakit. Namamatay ang maraming Pilipino ngayon dahil walang pambayad sa ospital. Ayaw nilang pumunta ng ospital dahil sa habal-habal pa lang galing sa bundok pababa, wala na nga sila pambayad. Araw sa inyong lahat. Tayo po ay andito sa Manila at tuloy-tuloy pa rin ang ating laban para sa ating inang bayan. And kahit na mag-celebrate tayo ng ating Pasko at ang ating New Year, bagong taon na darating ngayong 2025, it is my joy to greet all of you ng sana ay marami pang blessing na darating sa susunod na taon. And of course, I wish all the parallel group ni BP Inday Sara at ang buong sumusuporta ng Duterte at ang mga OFW around the globe and all the migrants and veterans at mga kasama ko sa buong mundo. So again, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat. Mainit kasi ngayon yung issue tungkol dun sa PhilHealth na zero budget. So sir, anong opinion niyo po doon? Ang opinion ko naman doon sa ni zero budget, kung titingnan talaga natin, is masakit sa ating mga Pilipino yon na hindi binigyan ng budget ngayong PhilHealth. Pero kung titingnan nyo talaga as a whole, hindi naman talaga siya zero budget, na wala ng budget ang PhilHealth. So may ni-minus lang sila doon na hindi nila inapruban yung ni-propose na budget ng PhilHealth. Yun yung tinatawag nila na parang special allotment nila, parang ganon. Dahil nga ang explanation naman nila ay marami na ng pera ang PhilHealth na hindi nagagastos. So para naman sa akin, mas maganda nga na may pera ang ating PhilHealth na extra, dahil kailan pa tayo maghanap ng pera kung ipalayo naman natin, no, na may darating pang another na COVID, may another pa na problema na pangkalahatang health problem ng buong Pilipinas. So sana, dahil nga iniisip nga natin na ang PhilHealth ay siya yung nagmamanage sa atin, especially sa ating mga kababayan na walang pambayad, na nagkakasakit yung mga kababayan natin. So masaya nga tayo na malaki ang pundo ng PhilHealth, dahil hindi naman natin alam kung kailan nagkakasakit yung mga kababayan nating mga Pilipino eh. So kaya nga masaya nga tayo na may pambayad na pundo. Kung pwede nga i-zero bill nga yung mga kababayan natin na walang pambayad, yung mga indigent. Pero anong nangyayari? Apart lang, kahit pa indigent ka, apart pa rin ng buong bill ng isang mahirap na kababayan natin ang nababayaran ng PhilHealth. So saan napupunta yung pera na kinaltas nila? Napupunta lang para sa AKAP? Napupunta lang sa AX? Napupunta lang sa ibang budget na dapat sana para sa health ng ating mga kababayan. So para sa akin, as nagbabayad ng buwis, pera natin yan ng taong bayan dapat ibigay natin yan sa mga kababayan nating mga mahirap na wala ngang pambayad ng kanilang
hospitalization. Hindi nyo ba alam, mga kababayan ko, na ang Pilipino ngayon hindi na namamatay dahil sa kanilang sakit. Namamatay ang maraming Pilipino ngayon dahil walang pambayad sa ospital. Ayaw nilang pumunta ng ospital dahil sa habal-habal pa lang galing sa bundok pababa, wala na nga silang pambayad. Paano na kaya doon sa ospital dahil wala ang pagkain na magbantay? Paano na lang ang pila? Dahil ang lahat ng hospital natin na government hospital sa Pilipinas, punong-puno na lagi. So, ang nangyayari, yung mahirap na tao na pupunta sa private hospital na wala nga pambayad, hindi nga nakakalabas nga sila dahil walang pambayad ang PhilHealth. Ang nangyayari, until namatay na yung mahirap, hindi pa rin nakakalabas sa morgue dahil wala nga silang pambayad. So, ang tinatanong ko, sana yung PhilHealth, kung may kasalanan ang management ng PhilHealth, hindi sana ang taong bayan ang magdurusa. Kung may kasalanan at bigyan natin ng lesson yung PhilHealth, yung kasuhan natin yung management, para alisin natin ang lahat na kung failure ang PhilHealth, yung management, hindi yung kabuuan ng PhilHealth, dahil ang PhilHealth is representing the government ng Pilipinas. Nakakahiya sa ibang bansa na yung PhilHealth mismo natin, yung nagmamanage ng health natin, ay failure. So parang pinapakita natin sa ibang bansa na ang kabuuang Philippine health care system ay failure. So sana yung mga batas natin ay ayusin naman nila yung kung sino yung may kasalanan, sila yung dapat na magdurusa, hindi yung taong bayan. So nasasaktan ako sa nangyayari at sana naman panawagan naman natin sa ating Pangulo Bongbong Marcos na sana ay ibito mo yung illegal na ginagawa ng bicameral committee, na isipin mo ang taong apat na tao sila lang ng desisyon sa almost 150 million na Pilipino na magdurusa. At sabihin ko sa iyo mga kababayan, hindi lang ngayon magdusa yung mga kababayan natin, buong taon ng 2025 magdusa kayo. At masakit yun para sa ating mga Pilipino na hindi lang ang probinsya ko sa Sarangani ang magdusa niyan, kundi ang buong Pilipinas. So sana mapakinggan ng ating Pangulo na sana yun na lang yung regalo niya at pamasko at pang New Year sa mga mahirap, na ang para sa PhilHealth, para sa PhilHealth, dahil hindi niya yan pera namin yan na nag-contribute. Pera yan ng OFW at migrante ng buong mundo na nagbabayad ng PhilHealth. At especially ang gobyerno ng Pilipinas na may subsidiya sa PhilHealth. Ang pera sa PhilHealth, para sa PhilHealth at para sa lahat ng Pilipino. Yan. Hindi para sa inyo na gamitin nyo yan kung ano-anong akap-akap, AX, tupad-tupad na i-reroute nyo yung budget na yan. So sana maawa kayo sa Pilipinas. Naghihirap na tayo. Nahirapan na nga ang lahat ng mga Pilipino na bumili ng bigas dahil sa promise na 20 pesos na bigas. Diyan pa tayo magresiko sa PhilHealth, na alam naman natin ang education at ang PhilHealth ang pinaka-importanting bagay na dapat budgetan ng ating bayan, ng ating gobyerno. So again, itong inyong lingkod, si King Belimac, ay ordinaryong tao lang at nananawagan sa ating gobyerno na sana pagbigyan natin ng hustisya, tamang treatment ang PhilHealth, tamang treatment ang Department of Education. Dahil kayo, mga congressman, mga senator, andyan kayo dahil sa amin. Kung iyong ipatuloy nyo pa rin yang mga kabulastugan na ginagawa nyo, isipin nyo, ang mga taga-distrito ninyo nakikinig lang sa inyo. I believe hindi kayo iboto ng inyong taga-distrito. I believe kayo mga senator na wala kayong ginawa, kundi nag-okay lang kayo dahil nakakatanggap kayo ng promeso na ilang milyon-milyon ang ibibigay sa inyo sa akap. Ang taong bayan nakikinig lang sa inyo at tumitingin lang. Pero believe me, hindi kayo makakatanggap ng boto ng taong bayan kung mismo ang edukasyon
at ang PhilHealth ang inyong pagkadiskitihan. So, salamat sa inyo, and sana pagpalain tayo ng ating buong may kapal as we celebrate this Christmas at bagong taon. To God be the glory, mabuhay tayong lahat ng bansang Pilipinas.